Good morning luwat kag second portion na ini sang Kapi at Issue TV program. Kagaton na halang doon nga bisita amo ang team gugma nga mga konsyales. Una kita sa kay kambaking City Councilor Attorney Bot Serochi. Kagupod ya ang aton mapisan nga youth leader ingog sang kababaihan si Mama Shane Mabilog. Good morning kag welcome sa Kapi at Issue TV program. No, Peter? Api-api ta itong mga bisita, mga contender nila sa grupo sa sulong gugma, no? Kag Attorney Roche, inambalang ko ang isyon din yung konsya ng bisita, tangan na grupo yung inamensionar agad. So, I'm happy na may dua kita diri ka bisita sa mga ari sa pagpalayag man sa ilang kandidatura. Una-un ta na sa atag siya panamyaw ang nabalbla ladies first. Abi si Shane, your greetings to sa mga viewers mo. Mga gid sa tanan, of course, nakalipay ko gid liwat nga giimbitar ko diri sa programa, Sir Pete. Sir, mayong agagid. And of course, sa tanan nga mga Ilonggo, happy Saturday gid. Ini si Shane Marie Mabilog, aga kinakalipay gid nga upod ko di sa kapikag issue. Ito ang masunod natin pag-atag sa mga panamyaw sa ato ng viewers, si Attorney Bots Erotse. May alagid sa iyo tanan, si Manong Pit, sa akong political advisor, si Francis. Kag kay Shane Marie Mabilog, nga kaupod natin. Kag sa inyong staff and crew sang Kape at Issue. It's good to be back sa inyong programa. Okay, so Francis, umpisay kay napanga doon. Ang una nato nga pamangkot, una kay Attorney Botse Roche, sa 180 ka barangay, nabaluan nato nga nalibot nyo ni tanan kag kalabanan dili, ginabalik-balik sang team gugma, sulong ni Congresswoman Damdam Barunda kag Vice Mayor to be Lablab Barunda. Kamusta ang pagbaton sa mga pumuluyo sa inyo, grupo sa inyo paglibot-libot, pagkanto sila kabarangayan? Well, sa sugod, we have to admit na medyo malagana ang pagbaton sa amon. But sa sige-sige namon, explicar ko na nung ginapanindugan namon kag anong tuyo namon para sa syudad, nagamat-amat warm up ng mga tao sa amon, kag subong, makasulod kami sa barangay, do halos overwhelming ang ilang nga pag-suporta sa amon, kag pagpanamiyaw sa amon. Kay Ma'am Shane Mabilog. Well, Sir Francis, very thankful gid kita kay makita na gid naton ang kinalain sang pag-una naton nga libot sa kay sa subong. Sang una, nagsugod kita pakilala, pamati sa mga gusto nga ipabalo sa aton sang pumuluyo, subong pagkadto naton sa barangay. Gabi na gid ka welcoming sa Team Sulong Gugma. Isa sila sa aton, gaupod sila sa aton sa DP Force, GMC, kag amo gini ang ginakalipay naton. Okay, si Attorney Botse Roche, no, nakagila di City Councilor, kag kung ikaw bitagan sa liwat nga magabalik sa sangguniang pangusod, ano ang imo top legislative agenda nga dugang, isang una damo ka man gini mo nga maayo, dugang nga mga legislative agenda para sa syudad sang Iloilo? Well, about sa pagpanabos ng real property taxes, of course, padayunan ni nato ng aton advocacy para mapakayo ini ang mga sala-sala nga birth certificate sa mga pumuluyo. Asa subong damo gyapon sang pumuluyo naton ang wala birth certificate o kung may mga discrepancy ng ila birth certificate, hindi to na pwede mauntatan nga advokasya bangod nga diri nakasalalay ang future sa pumuluyo. Hindi ka ka-apply passport o kung kakuha sang mga benefits mo kung sala ang entry sa birth certificate mo kay gina-rejected ina sang mga ahensya sang gobyerno. Much more pagid sa iba nga mga pungsod. So padayunon ko ni, and may mga bag-o na kong ordinansa in mind. Isa something to do with the online shopping nga katabo di sa aton. Gusto ko i-hitchon ini para hindi magka-problema ang mga bakal bala online para hindi sila ma-scam. So hitchon tanay pagi sa isa ka ordinansa
may ara pag kaming ako na plano nga ordinansa sa bulig sa Team Sulong Gugma kag ni Vice Mayor Lab Baronda nga buhinan pagid ang balayran sa pag-process sang mga sala nga birth certificate o kung ano man da nga mga sala sa birth certificate sa korte mangnimo ipakigbato na ang koreksyon o kung sa local civil registrar may ara kami bago nga ordinansa nga na-formulate namon nga dako ang buhin sa balayran sa mga pamuluyo. Kay Ma'am Shane Mabilog, no? Kay nabalo naton you are representing pamatanon kag kababaihan nga sektor. So no mga top agenda nga paghimuon mo parte sa kababaihan kag pamatanon sa aton City Council. Well, Sir Francis, balaan man sang tanan nga naging SK Federation, President si Shin Marie Mabilog sang una, amuning pamaagi nga naging City Councilor man ako. Subong sa pagbalik ko naman nga pagpapili bilang City Councilor, kay naging Executive Assistant ako for employment for almost 3 years. Ang aton gid nga mga unahon, ang what I have in mind is para gid sa aton nga OFW, nga ang mga OFW naton nga malang-alang bala sa iban nga lugar, nami gitani nga kung magpuli diri sila sa aton nga syudad, may ara sila nga assistance nga mabaton sa gobyerno kay sa province subong may ari ini diri sa syudad wala. And second of all, balaan nyo man ang amon gid nga battle cry sang Team Sulong Gugma, ang pagpanubo of course ang 300% RPT increase. Tamaan ni siya kadako para sa akon. Wala siya natunan Mayo. Kilanlan gid siya i-repeal, and of course ang parking ordinance i-repeal man nato na mo ginadang mangiduso ko. And I think para naman sa aton nga pamatanon, mas mayo nga ma-allocate kita sang more budget para sa scholarship programs, and of course para sa mga summer job programs nga makabulig sa aton nga mga estudyante tapos ang ila pag-eskwela. Sa subong na mga scholarship program ng tungkol na sponsoran sa inyo, Congresswoman, mga pila ka din ko scholar sa inyo subong man, wala ko diya gini. Well, Sir Pita, mo ginagani ang aton nga mapisan nga congresswoman si Congresswoman Jamjam Baronda. May ara siya sa ginatawag nga Gugma Scholar. 7.5 ni ginabato nila per sem, and of course may ara pag gini siya ginahatag nga dagdag allowance. Damo na ginabuligan ini, and subong counting ni 4,800 kabilog, and next year mas padamuon pag ini. 4,800 din na lawag-lawag. Yes. And mas mayo gid nga may ara counterpart ang city naton. Then mas mayo nga madugangan kaysa paglibot-libot naton sa kabarangayan. Damo pagid ang estudyante nga may kilanlan sini. Kay Bots, no? Nandang ko lang tawag na kay Bots, hindi natin na kay bangot mo lang Ang ibo balang kabisan din, ikaw mapungkong ang programa, na-observa lang namon nga ginadala mo gidlawag ang tanan mga kaupod sa pagpadagan konsyal. Ano ba lang nagatulod si ang pinsas ni Banya nga lawas mo lang yung salbaron mo gina sa kampanya na mo pwede nga magsulo campaign ka para madali madumduman. Pero tingalaan namon nga ginadala mo tanan mo upod. Ano ang nagatulod si Mr. Bots? I'm trying to set an example sa mga bagwano namin, yung mga kaupod. They will be future leaders sa syudad. I'm trying to set an example nga ang pag-ugyon lang naman sa isa kag-isa, ano na pinaka-importante para sa isa kakausa. Because individually, ang kadalagaan sa each individual member, tama niya kagamay kumpara sa kadalagaan sa atin na kausa, which is to bring back Iloilo City into a financial stability. Kung masigin yung pangutang sa syudad, chances are ma-bankrupt ang syudad. Kaya kung magsigin yung taas ang mga real property taxes, wala sang negosyo na ma-invest din sa syudad sa Iloilo. Francis. Well, nabaluan naton aton syudad sa Iloilo. Ang ginatawag nga Queen City of the South. Subong doon agal niya sa Cebu City. Sa inyo paglantaw, ano ba ang kulang pagit sa syudad sa Iloilo in term of progress, development,
kag ining ginatawag nga leader atong good governance sa aton Iloilo City Hall. Attorney Roche. Actually, sa pagbuya ko bilang konsehal, kag ni Mayor Jed Patrick Mabilog, at that time, ara na sa sakto nga direksyon ang syudad sa Iloilo, mo nakaplastar, nakilala na ang Iloilo City sa bilog nga syudad, even outside the Philippines. Tapos ang syudad, sa 2019, ara sa maayo nga fiscal situation. Kay, number one, gamay ang utang sa syudad. Number two, sa nagbuya si Anay Mayor Jude III Espinosa, wala siya nakagastos ang kwarta. But silingan ko dako ang surplus sa syudad. Wala labot sila sa 2019 or sa 2020, naguntat na ang mga dalagko nga incentives sa mga dalagko nga mga businesses nga gininganyo nga mag-invest sa syudad sa Iloilo, nga magplasta sa negosyo nila diri sa syudad sa Iloilo, paagi sa paghatag sa business tax incentives. So you can just imagine nga sa 2020, damo kwarta sa syudad. Damo gud yan. Tapos sa buong sitwasyon, after just pila ka years, 20, 22, 21, sa subong mga 25 na, utang 3.8 billion na yung utang sa syudad. How do we get from a surplus sa nga mo sa kadako? Tapos subong niya may utang na ta. Tapos taas pang taxes ta. So ang kulang lang is accountability. Amo nang kulang sa atong syudad subong. Kay Ma'am Shane Mabilog, yan ang mga komedya sa sini nga mga bagay. Well, ang sa ako naman yung napansin na kulang diri sa city, I think we need drainage comprehensive plan because sa paglibot-libot namin sa kabarangayan, makita nyo man na sa Sagwa, do medyo okay, pero pag sulod to ya, baha yapon. Because, ubrahan drainage, pero wala outlet. Tapos, kung may ara naman yung mapatindog na subdivision, may existing drainage, pero sirahan ng outlet. So I think dapat natin mag-invite sa different stakeholders, experts, mapungko sa among nga problem para once and for all masulbar na gyud ang baha diri sa syudad sa Iloilo. Kay makita naton subong gamay na lang nga ulan, paliti pa lang gani baha na. And balaan nyo man nga gataas every year ang aton nga sea level. So hindi na kita magulat. So very important gid nga muni. And isa pa gyud nga ginasuruhan namon upod sang team Sulong Gugma is if we are given the chance, we'll give priority to programs like social services, ma-appropriate budget dapat ang City Council for Social Services para kung may kilanlan balasang burial assistance, may palapitan ng pumuluyo, kung may kilanlan sang medical assistance, pwede sila ma-assist mismo sang aton nga syudad. Kay subong, more sa mga amuni nga services gina-offer sang office ni Congresswoman Jamjam Baronda. Lain pagid ang epekto kung pati ang aton nga city may araman. Okay, ang Team Gugma daw sa 180 ka barangay, daw 5 lang kakapitan ninyo. Ang sa Piak, daw 175 gid. Ruga pati ko sa alambano nung Peter nga quality, hindi quantity. Wala man nang padumudamo kundi ang kalidad. So, sa inyo paglibot-libot, kay 5 lang inyo barangay hindi nato malipod nga ining mga barangay captain kontrolado ni sa ato mayor. Saka, ato bang ka mo sang problema nga wala ka mong gun permit, di ka mo kausar sa gym, impactan ka mo suga, kag pila ka mga harassment sa inyo kampanya sang Team Gugma Attorney Roche. Sa permits, iti kaka-problema kay kami subong sa permits. Kay, like for example, ang sugit sa akon, nag-apply kami permit, 4 ka oras yung paulat sa amon. 4 ka oras. Nga election time subong. So, there is a clear and deliberate and very obvious attempt to not issue a permit. Yung pabudlayon ang ano nga sitwasyon. But
wala kami kakasasarage sa mga amo na mga bagay. Sa amo niya mga witi-witi niya klase nga mga sistema. Ang kausa yan amo niya mas dako kag mas importante sang mga amo-amo na nga bagay. But definitely nakabatsyagi kami pero wala na namon ginamind. Ang naluya lang namon ang mga tao lang nga gusto mamati sa amon. Isa kainitan sila ini sila mga constituents naman ni sila pero do guwa sila na kung hindi kaya gusto ko gali mamati sa ipiyak nga grupo ihingabuton ka man. So ang hingabutan ay halin sa pinakataas nga posisyon asa sa pinakanubo nga mga ultimo nga pamuluyo which is something nga gusto namon ibaguhon. Sa 4 ka oras sinapaulat kamo sang pag-issue sang permit. Sa natabuin na kon adlaw sa inyo rally. Excuse me, 4 ka oras wala na issue permit. Kaya anong ginahimo nyo sina? Amo pa na mitingan namon karon. Grabe, no? Sa barangay pa ina. Pero kung napausan makamuka city government. ang iba niya Okay ba niyang kapitan? Okay man yang gagamit man kami gym. Pero samtang nagataas na meron namon. Nagabudlay magpayo sa permit. So, gina-expect nyo man, ang inyo team Sulong Gugma, gin-allowed man nga usawa ng Freedom Grandstand. Ito wala ko kita sa Freedom Grandstand ka mga galim. Wala na kami adventurar nga mag-apply pa sa Freedom Grandstand. Hindi Manila ang Freedom Grandstand kay people's money na taxpayer tax na Tanan nga tao kabalo sina except sila. Ma'am, siya na naman ba? Well, exactly. Even sa aton nga mga barangay structures, lalo na gid especially ang aton nga mga barangay gyms, may ara kami nga isang gingangyo nga may ara kita sa barangay 3 aton gym. Pero wala gid kami ging allow kay ang 3 kuno ka gym usaron. Pero during that day mismo nga naghinunan-anon kami, wala man galing sang event sa gym. So this is a clear obstruction. Pero kung looking at the bright side, diri mo makita nga dapat ibalik gid sa pumuluyo ang dahom. Kaya ang amo na yang mga structure sa barangay, iya na iya sa pumuluyo, kag dapat ipagamit sa pumuluyo. Hindi siya pag-ipunggan sa wala man sang rason. Iyambal nila ang team Gugma, Sulong, Manong Perde, di nga ginamuna nila. Attorney, no, mambal mo sin. Lain galing ako nga nabatian ng team Sulong Gugma, manugdaog, ang muna guro. Kung ikaw, kontra mo Manong Perde, nga, ang hingabuton mo, kundi, buti ka ron, mabakot ka mo. Attorney? Magsiling nga ang but ko silingan ko magsiling nga nga mabakod but silingon nga mas mabatsagan ng guro sang pamuluyo nga masinsiro kami sa amon kay ti antes pa masugod campaign period nag-deliver na kami serbisyo sa ila mo just to show them nga amon yung bulig nga ginahambal sa ila hindi niya storya kuris-kuris it's already there, it's already available kag kinanglan na lang i-institutionalize paagi sa pagduso sang aton nga kausa kag pagbutang sang Team Sulong Gugma sa gobyerno. So it's already here, it's already nagpauntad lang sa amon is may banning subong. So that's why di kami kapadayon bulig sa pumuluyo kay may banning amo na nagpugong sa amon. Otherwise kung wala sang amo sina masige maya kami gyapon bulig sa pumuluyo. Ma'am Sheila, ano mambal mo sina? Well, ang mga gani nga hambal, ang klaro na ang hambal ni Attorney Butch nga mabatsagan sang pumuluyo ang sinseridad sang Team Sulong Gugma kay bal mo istag sa kaisa sa amon nga upod nga pulo kami nga mga konsihal may ara kami a plataporma nga lain-lain nga may ara klaro nga solusyon para sa kada problema nga may ara sa kabaranggayan. Pariyo sang i-mention na lang namon. Upod namon subon si Dr. Ravon Devesa. Isa na lang na siya ka-doktor nga gapadalagan. Psychiatrist pa nga ginasulong gid ang mental health. Ara man of course ang bataon nga si Attorney Kisha Piscina. Subong ka sang sano, kasi siyempre may baning gani. Libre notaryo.
madasig palapitan, libre magpobra dokumento. Next, we have of course si Big Bro Stanley Flores. Amo naman niya ang kagiubra sa Kongreso, sa Senado. Amo na gani nga damo iya gabulig to sa iya sa national sa gapangatag sang libre laboratory. May ara na nagagan scholarship, mga wheelchair. May iba na kung 8 ka senador nag-endorso siya. Yeah, 8 ka senator ang endorso kay Big Bro Stanley Flores. And of course, araman ang aton nga nag-iisang banker, si Peter Onyate, nga gastandby, gid na hindi siya gusto sang korupsyon, kag hindi siya gusto sang pamigos nga gakatabo sa kabarangayan. Next, we have GM Ariete Ramos. Amo na siya ang aton nga Mr. Negosyante. Bataon pa lang pero 8 na iya kabilog iya nga negosyo. Ang iyagid ginaduso nga mabuligan ang aton nga pumuluyo nga makahatag sa mga livelihood assistance para magsanyog ang mga negosyo diri sa syudad. Next, we have of course ang pinakasikat ang pinakagwapo. Ang tingog, ginatawag naman, jokingly yan, tawag naman ang tingog kag kapalan sang Team Sulong Gugma. Hindi mo niya mapahipos, of course, si Sir June Kapulot. Upod man namon ang hinablos, of course, ni former Mayor Joe III Espinosa nga si Jose IV Espinosa. Amo naman yung panindog para sa aton nga mga senior citizens, solo parent, PWD, sa tanan nga vulnerable sectors, si More Espinosa. And we have, of course, si Attorney Butch, ang mga inyong daan nga alagad, ari man ko di si Shin Marie Mabilog, para gid sa kabataan kag edukasyon. Kag lastly, aradang aton nga executive assistant nga si Brian Solweta for Agriculture. Okay. Di mo bots, no? Kamunisyon, kasunar ka mo. Si Francis magpamakot na may buot ng gid, no? Ang isyo lang niya sasa kay Jed, no? Nagligad na ng mga tinuig. Pero ang isyo nagabalik-balik, nagapikto bila sa kampanya mo siya, kay mabilog at mo nga nadalang apelyido. Does it affect your candidacy? Well, with the issues of nga ginabato sa akon nga tiyo nga si former Mayor Jad Patrick Mabilog, well, he has already cleared his name sa Quadcom. Nagaan man siya asylum sa USA, which mapakita nga ang pungsod nga iban, wala na iga protekta if ever tuod ang issue nga na. And sa pagpuli, yadi, mabatsagan gid nga imagine 7 years nga wala di ang akon nga tiyo nga si former Mayor Jed, pero hidlaw gid ang mga Ilonggo sa iyang klase nga panghimanwa kag pangserbisyo. Driya sa aton niya, balaan man niya naton ang matuod. Kung nakaapekto gid sang Mayo para sa akon nga kandidato, ang akon nga tiyo, kay syempre makita nila balang inubrahan sang tiyo ko, ti pati ako ginadala man nila ang tanan nga gapasalamat sa akon nga tiyo, ginambalan ko nila nga suportahan man ako nila, amo na nga ginapasalamatan man naton. Kag nakita nyo man salin sang una nga maskin mabilog kita ang pagpadako sa akon ni Mayor Jedya. Dapat we start from the bottom and we perform. Mas nastriktuhan ba siya ni Mayor Jed sa amon? Siya kita pinakastriktuhan. At sa imo bots, no? Nakagi naman sa konsiyo. Pero sa imo mga plano kay na, isa ini sa issue nga dako diri sa aton ning online. Ano tong suggestion mo sa online services na sa balaw ka mga babae ba ilunggay yan ligid niya sa basta may kwarta lang mamakal na mo ito may problema permis online. Ano tong plano mo nga ibaga pasarabi? Ini siya, taman ni kasimpleng ordinansa, pero damo gid ang apektado. In fact, this is not the first time naging talakay ni. Years before, natalakay na niya sang provincial capital, sang Gundian. Upod, ginibital pa kuhanin nila ito maghambal sa provincial capital. Upod ko si Jason Gonzales, si SB Distura, siyang balingin na bala, may paagi ako, may suggestion ako, para bala hindi mas scam ang nagabakal, kag hindi man maiguan ang rider nga naga-deliver.
I'm going to file an ordinance para iplastar ini ang rules of the delivery and paano sila blang mag-operate diri sa syudad sa Iloilo through regulation. I-regulate nato paano sila, will set rules para maproteksyonan nato mga pumuloyo sa mga scam. Kag at the same time, maproteksyonan taman ng rider nga hindi siya malampusan o kung makigan sa mga customer basta sila yung ginabasol. Tapos at the same time, i-suggest naman sa shipping company sa nag-deliver kung anong patakaran insindihon tagit ini kag iplastaron para wala bala may iwasan ang gamo sa aton nga syudad. Ang isa pa nakita natin dire, lapna din ang fake news, no? Isa na nagpagamo mo. Kung kisa drama natin ako sa Shuanay, tik may mga fake news. Dati, makambal kita sa ato na kaintindi, doon hindi na matuod. Pero sa nagapamati, sa madamo siyang sumulunod siya, nasunod siyang iya ginaputang na, kakilala sa, mapati ka dyan. Anong mambalimos niya, si Musin, ano mambalimos na kung pananglitan niya mapilian ikaw nga membro sa konsiyo, anong mabulig mo sa para maano na to na. Yeah. So actually, Sir Peter, tsakto na kay ako, maskin ako, biktima ako sang fake news. So, sa aton nga kabataan, nga daan, subong, it's more digitalized. So, ang aton nga kabataan, yan namian, gidya maglantaw Reels, namian maglantaw TikTok, namian maglantaw Facebook. So, whatever they see here, sometimes hindi dapat, hindi naton ma-filter. So, si Shin Marie Mabilog, kung magaan, tsansa nga mapilian man, and mas pasanyugon pagid naton ang mga programa nga gahatag bala awareness on how to verify information, paano mag-accept sa mga information nga ini para hindi ka man bala magsala sa direksyon nga imo nga pagpatihon. So, amo na, maubra kita sa mga programa, makadto kita sa barangay, tudluan ta sila kung paano lantaw sang information kung tuod bala ini or hindi. Mas mayo gidya kung sa tsakto nga resources like mga news sites nga verified, mga Facebook nga verified. Nami ni gani palabot gani sa platform nga Facebook, Instagram kag TikTok nga dapat ma-address ni nila mo ang mga fake accounts bala. Kay ang fake accounts niya mo maning gaobra sa mga fake news. Katulog rin NBI no po. Ang bot sa kay Tony Butchirucha na mayos na imuon sa mga fake news na ina kay kapagamo eh. Well, mabudlay na siya itapnaon because mabudlay trace. And do wala pa technology para mag-trace na nga bagay. Pero siguro mas i-educate na lang gid naton gurong pamuluyo. Nga dito gulpi-gulpi gid bala magpati. Of course wala sang tao nga immune sa may ara gina best na kisama intuan ka man, di ba? Mapati wala man niya sang immune sa amo sina. Pero magiging vigilant na gid kita yae kag hindi bla kita taman ka reactive lang pagkakita ta dayon, tiga-react kita dayon. Kaya amo nang isa sa mga ginalinan sa mga problema mo. Nga taman bla kita ka-reactive. So, ang ginasiling bla nga lipan sa una nga stop, look, and listen bla. Amo ginaanay guro. Maging baguhon nato ng the way we think bla bilang pumuluyo. Nga hindi kita dali-dali magpati sa makita na naton sa Facebook. Diba nga si Francis, biktima man daw mo, pulis. Bala sa Antique ko nagalin na interview kay mo niyo. Sa batang-bata niya, pati nga na fake news na. Ang laing nga fake news nga laway ka, malong kagwapo ka bla. Ari na Kagwapo ka, malong kalaway ka. Nagdugin Ini ang ng fake news din na. viewers. Acknowledge sana na, kito hindi takrong mo yang hindi tadi. Florence Carol of Toronto, Canada. Thank you sa stars, mga Florence. Lisette Don Dunayag. Bawag may arili, Lisette Don Dunayag. Bongbong Beltran, Mary Gotikov, California. J. Minea, Arnold Laurente, Richard Burgos, broadcaster. Ronald Magahin, movement.
R.B. Panis, Elmer Gumapas Jr., Iriso de Lima, Michael Vicente, Ramon Cornelia, Toronto, Canada, Chow Oi Chu, Dali Munsali, Inday Rafi, Roby Aguha, Ann Jimenea, James De Leones, Early Garcia, M. Jimenea, Edelberto Orensi, Rachel Uyaban, Wolfgang Villanueva, Nelson Minjola, and Francis Judosio. Francis, pamangkot ka na. Nagtatama ka. Ang dasot pamangkot Atty. Routine, nadabatian naton nga sa City Council, ang mga City Councilor blado, ang ilang mga empleyado daw kamag-anak incorporated na da. Okay man lang nga pasundon mo da imo mga parinti da. Nga isa, dua, tatlo. O daw, minabatan kita na daw bilog nga panimala ya daw empleyado da sa kaperon sa Iloilo City Hall. So, ang atong pamangkot, kung magdaog ka mga dua, atong ni Rocha, ano assurance nyo, hindi nyo na pagsundong nga daw bilog nga pamilya sa balay nyo, ang may sweldo sa sityo ka daw kapag empleyado na sa Iloilo City. Wala makita po iba. Pero may lusot talaga. Ginausar ang iba ng ngalan. Hindi na fake news, Dr. Francis. Based on my experience. Yes, Marisol. Okay. Attorney? Hindi mo na maiwasan na may mga kadugo mo nga ibotan mo because sometimes ang ginaobra mo, kinangalaman mo may trust and confidence ka ba sa mga tao. Ang problema na dira, kung kapasagod lang sila sa gobyerno, nga wala bala kapalit nga productivity o konserbisyo kapalit sa ginasweldo sa ila. Pero kung makita mo nga grabe man ang ilang trabaho, kag dako man ang benepisyo sang pumulo sila, ayun nga may something different nga malain parte sila. Ang pinakadako gid problema kung nagabato ng sweldo, kag naga-text lang, Facebook lang, tiyan mo ginaya do wastage ginaya sa public funds. Kay Ma'am Sheen na mabilog. Well, syempre wala gid taga-agree kung tuod gid man ang ginambal mo nga may ara sang amo na nga sitwasyon sa city government ginakasubo gid na naton kag syempre gina-call out gid na nga na dapat inaya baguhon na gid hindi na dapat pagpasugtan amo na gani nga ara man da sa city government may mga biometrics man kita da galing sa aton yang legislative body wala kita kay more sa mga programs ang aton nga mga councilors kag sa aton nga vice mayor more is outside nga programs ang ginatutukan pero dapat lang ma-make sure gid mismo man isang konsehal or sang sino man da nga gapungko nga hindi na ya matabo sa ila opisina. Okay, nung Peter? Ang isa po yung titatanong, sa issue lang. Concentrate sa isa tao. Kung masin ko ang para sa inyo, pudra sa kay John Kapulot, kung ikarga mo lang sa barko, sa kaukalyong ang issue siya sa mga kritiko ya gurulugdang ang barko, no? Hindi, mga biyana sa istorya, sa aton isa kita ka highly urbanized city. Hindi lang dapat tani magamit sa mga make-up lang ang issue. Ano sa pagtanaw ninyo nga nagkakataboy na, kung mabatian na nga ikaw sa biktima sina, anong pagaymuon mo? Isyuan kasi, purusta, butang-butangan yung sa sing, kung ano mo suspitso, basta daw hindi pala dapat niya para pa publiko. Anong imo? Well, amo na gani aton Sir Pete nga ambal naton kagina nga masin sino man lang naging biktima sang fake news kagang ibanda, syempre maghatag pa sang fake news below the belt pa. Pero kung ginambal mo sa mga kaupod namon, kami we are solid as a team, gasuportahanay kami, we check on each other, gina-uplift namon ang isa kag isa. Kag sa mga issue, biya mo manamlambal nila nga there's no such thing as bad publicity. And ang importante lang mapalapnag ang tuod, ang kamatuoran sa tawo. And amo na gani nga tuduan ta ang tawo bala kung paano mag-verify sang tsakto nga information kaga-agree man ko to sa ginambal ni Attorney Butch nga tudloan ta man ang tao nga hindi bla dayon maging reactive ma-verify gid anay. Okay, sa kay Botso,
sa Makati, na-publish kagabi pa ni. Nga may ara troll farm. Nga ginabayaran si Inchik para magimo lang sa mga issues bila. Nga makapalain sa atong politikade, sa atong panimanwa, sa atong gobyerno. Sa inyo na, tunod sa kalatabo sa mong bot, sino pagtanaw, may mga trolls manibla sa syudad niya ginabayaran para magaboyana isyo? Gapati ako nangyara. That is my belief na nangyara because makita mo man sa pattern sa pagbulag na in fact namadamo gano'n nagpangayo pwede request ako na nakalock profile na nakalock profile ibanda sa Facebook na tag 200 friends lang doon hindi mapatihan lang masana. So wala naman kita na bago sa mga sistema. Ang mga gapati ako nga may ginagamit kaya mo manambang ni Francis ako nga may nga ginagamit ang resources ng syudad para sa mga mga bagay. That's why siguro nagdamo ang casuals. Tapos ang ibang nag-resign na kaya hindi na masulduhan. Ano na tabo siguro. Francis, ano ang sunod mo pamangkot? Meron ka pa pamangkot, Francis? Ang dasuntang pamangkot, no? Inimla party sa ano ganyan, nalipat ko. Ikaw, nabi ka doon nalipat ko. Kung sa lipat sa ngalan ng Francis, panawag siya ng Francisca. Doon sa konsyos mo, nakita natin nga daw united sila, no? Doon siya lang sila kung sa katuhog. Panangita na you will be elected. Kung nalang tani kung mga kaya lang naturally ang ginabasya natin permis sa division of number mo, no? Di ba? Ang kooperasyon sa inyo pamatyag kung hindi ka mo yung gusto, ano himuon kung gusto mo o kung wala ka naman lang mo, ma-abstain ka. Sa dinabi kung tawagan, kung matabo sa inyo nga duha, sabi na akong tabi si Botsby. Ano ang pamangkot maliwat? Para ba may pasar ang inyong grupo, hindi mo mabaton. Hindi kaya magbutos na tawagan ka sang mataas pa sa mayor mo o kung kilala mo, congressman mo, siya batunan na lang na. Ito kung di mo magyapon matulon, anong plano mo? Ma-abstain ka na lang? Ay, check kung ma-abstain ikaw. I'm not a stranger sa mga sitwasyon. Bisan sa chimpo ni Mayor Jed, naka-abstain ako, isa lang ko gani. Di siyempre, expect ka rin man ang side mo eh. But, you know, you have to form your own stand sa mga issues. May mga issues man nga pwede mo mabulig-buligan na lang. May ara issues nga balabagid sa imo tutun lang nga hindi mo pwede maugyunan. So, amo na gani nga kinahanglan may independence ang City Council. Kay tungod nga hindi ito nga isugosin mo, patihon mo kung balo ka malumpat ka sa bubuan, lumpat ka man, hindi na yan pwede sa City Council. And amo na yung mandate mo is to perform checks and balances. So, kung nag-abstain ka, i-request ka nga pwede mo ma-explain nga nag-abstain ka, iyatago mo explanation. Kung kagrupo mo ang nagaduso, ang protocols na da is istoryahan nyo bilang grupo. Pero basi sala ka man, basi sala ka man nag-abstain, kaya di ka kauyon, kaya basi wala ka man nga maklaruhan. So, dialogo ang importante, kag antes idusoin na, pwede ka mo ka-dialogo, pwede ka makumbinser. Baisay ka mo to sa opisina, kung sa opisina naman, punto por punto ka mo, tapos, tawag nyo kung anong pinaka-best course of action, kung hindi ka conforme, ambal ka nga, hindi ka conforme, pero expect na rin yung mga daan yung ma-oppose ka. Pero, you have to listen, you have to be open-minded about what the other person is saying, kasi, sa ikaw man yung may sala, basi ikaw yung sala pananawan mo, di ba? Okay. Abstain,
Well, ako naman yan, Sir Peter, if the question is nga masuporta ako sa mga ordinansa kung ara to be ang proponent sa hindi namon ka partido. First of all, ako bataon pa kuya, naging student leader man ko sa una. Gapati kuya nga tani after elections, ti more na yang unahon mo, hindi na yung sa politika eh. Ti more na yan sa kausad, balang ara ka, naging city councilor ka, kay para sa pumuluyo diri sa syudad. Ako ya, pag nakita ko ya nga mayo ang ordinansa, makabenepisyo ang pumuluyo, advantageous siya sa syudad, ti mag-go ko ya eh. Pero kung makita ko ya, nga hindi siya mayo, maskin sino pa ya mamando sa akon, ti ma-object pa ya. Lalo, nagid nga, amo na nga akon nga ginahambal nga, dapat ya lantawon niya liwat ang real property tax nga increase nga 300%. Kag isa pagid nga ordinansa nga gusto ko gusto namon sa Team Sulong Gugma nga i-repeal is ang parking fee ordinance. Kay for me, wala ako masyado makita nga benefits sa pumuluyo, kundi nakita ko lang siya subong nga it's an income generating for the city. So the question is, do we need it? Kinahanglan gid bala naton para sa ano ina kay subong balaan mo man sa pagmahal sang tax, nagmahal ang pagkaon, nagmahal ang balaklon, nagmahal ang pliti, pati pa pag hazard mo na lang sukton ka pa, and hindi siya barato. It's 25 pesos, it's 35 pesos. And because of that, ang private nag-ilog. May ara na subong sa mga private areas nga ang ilaya ginasukot nga parking fee ara sa 50 hasta sa 100 pesos. So, if ever nga may ara ordinansa ang syudad, we will also check kung ang private hindi taya maano mo, hindi mo na yung matandog, ang ato niya matandog is only public parking areas. Ti amuning naton nga basi magsigi-sigi na ni kibot taguro sa uli basi 150 na imo parking fee. Kaya mo pa na isang nagalabot pa na problema na kinahanglan na attention sa konsiyo, no? Well, may ara kita sa mga pero sa Senado, ang ambal mga tao dito kung magdaog na sa mano na to siya man. Okay, Princess. Pamangkot ta una kay Atty. Botse Roche. Matuod ba lang ang team Sulong Gugma ni Congresswoman Jam Barunda nag-adapt sa pagsuporta sa kay William Magahin bilang mayor nga ini under fire kag ginaprotestahan gid ni Mayor Gilitinas kag sunod na siya isugi ini kay Speaker Martin Romualdez kay sunod kay Mayor nagbayular ini sa agreement nila ni Congresswoman Jam Barunda kag ni Mayor Gilitinas wala sang pakontranay. So may official order ba sa inyo ang Team Gugma nga i-adapt nyo kang suportahan si William Magain bilang mayor ninyo sa paboto 2025 election. Bumarites mo na ako nagpudo. Anong put mo silingon nga ikampanya namon? Kay suno kay Mayor Treñas nga ginasuportahan ni Congresswoman Jam Barunda bilang mayor si William Magain nga nakabaylo rin sa agreement nila nga wala kontranay. So may official order bla ang Team Gugma nga kampanyahan ninyo. Kampanya namon. Wala. Kag isa pa, kung maging bayulan nga kontrata, pag-uwangan din ng kontrata eh. Pag-uwangan ng kontrata, lang taon ko maging violation. Kag number 2, lang taon ko ng kontrata, hindi siya against public policy. Because public policy will tell us na ang mga tao should be free to select kung sino yung gusto nila suportaran. Hindi kami pwede ka siling nga persaw namon na tao kung sino botohon nila. Kay tungod nga nag-advocate kami gani isang kontra pang pwersa kag pamahog. So kung amo na yung advokasya nga di kami gusto sang pamwersa kag pamahog, then naturally napabayaan niya namon yung mga supporters kung sino yung ila piliun as mayor. Pero si konsiling nga ginatibong namon consciously ay tibong mo namon ang kandidato wala
Kag isa pa nakakambal na si Mr. Magahin nga wala siya gina tibong sang team Sulong Gugma. So, klaro nga ang Team Sulunggugma, ang congresswoman lang niya, ang vice mayor, kag ang konsyal, ang inyo yung gina-endorse, kag wala ka mo sa mayor. Siyempre may butongi kami nga mayor eh. May butongi kami nga mayor, kay personal choice na naman, pwede ka man di ka kabuto, mayor. Pwede mo nga blankohan na. Nga gusto niya kanya mabala kung sino mo butoon. Ang ginakampanya, ang ginakampanya. Wala kami nga kampanya, yan, kampanya ni Amon, Sulong Gugma lang yan. Okay, oo. Amo lang nila kampanya namon. Ti pero kung kung sino ya ila butoon niya mayor, ila na iya. Okay. Ila na iya. Hindi, siyempre blanco, Amon, slate mo. Oh, Ma'am Shane, ano mambal mo siya Well, kung ako yung mangkuton mo, wala kuya kagi kampanya para sa mayor, kiga-focus kuya sa DP Force GMC, kay Vice Mayor Labla Baronda, kaya of course kay Congresswoman Jam Baronda. Kag never pa kuya nga nag-upod officially sa Isaya event na ara yung kandidato for mayor ng mga amon caucus. And para sa ako na matugan yung bali attorney Butch nga, klaro man yan nga nagpagwa statement si Magahin nga si Sir Magahin nga wala siya ginasuportahan sang Team Sulong Gugma. I think it's the other way around. I think siya mismo ang gusto magsuporta sa DP Force GMC kay Vice Mayor Labla Baronda kag Congresswoman Jam Baronda. Okay, klaro. Ang dason na ito nga pamakot, ang Team Sulong Gugma, sino ang inyong buligan nga party list? Ma'am Shane? Wala some specific instruction sa amin kung sino. We are free to decide kung sino ang party list ng amon nga pagkasuportaran. I think si Congressman Jam may araman siya sa iya party list nga i-support, but wala siya ga-factor in sa mga meetings namon. Okay, Ma'am Shane? Yes, kay isama lang Tony Butch, yes, that's true. Wala man si Congresswoman Jamlan Baronda may hambal sa amin isa ka specific party list. But again, syempre kung sino ang gabulig sa aton man nga grupo kag makita naton nga karapat dapat sa posisyon, amo man ang aton nga buligan. Pero as of now, wala pa ko may ginaano nga party list. Ining party list no, Peter, kung magdaog ka, party list. Kung maperde ka, ang panawag ni party loss. Anong Peter? Maalam ni si Francis, no? Balo ka, Francis, ang politika, ang ilan niya sa mga pagpadalagan, why na diaway ang mayor ka congresswoman, ang congressman. Ang diaway diri subong, vice mayor ka mga konsyales, kung sa din involved sila dra. So, dapat naman kutabi sila. Sa din niya barangay nga ginamuma ka mga daw hapitid na pag-amuma sin tao sa inyo, kag di niya barangay na batagan ninyo, kada malasay ang pag-amuma sa inyo. Abi mo, Sa Tibots. tuod lang, sang una ma-differentiate pa namon kung diin. Pero subong din na kami ka-differentiate kay tanan-tanan nga barangay gina-welcome na kami. So, it's hard to say kung ano as of now ha. Pero sa una may aragid yung mga medyo malagana, pero sa sige-sige nga namon pathag, we cannot really tell kung ano, kung diin gid ang pinakabaskog. Kay ito halos tangan do palariyo gid. And Sir Peter, dugang ko lang da nga mutublamban mo kung ano nga barangay. Sakto na nga subong sa tanan nga barangay nga kantuan namon, halos tanan welcoming, gupod gid sa amon. Kag one thing for sure, we are every day increasing by numbers. Okay, last one naman ko. Wala mo gibila si Atty. Botse Roche kag si Ma'am Shane Mabilog, pigado, wala korta, nga duta tarpulin nila. Hindi pareha sa ibang gaarak ang tarpulin. Gagma lang ang tarpulin nila. Malam na ibang akong co-host. Ang akon nga tarpaulin damo nga namian. Kay pagtakod ko, pagkabuas, wala na ginadala guro nila sa balay nila. Kaya na namian. Tapos igisaylo nila sa palmolive, shampoo mo tarpulin kag sa habon nila.
last yan ng pamangkot kita we are siguro 1 hour and a half naman ta. Ang politika, damang gambal, no? Hindi mo masalig sa bulsa sa iban ang imo pagpadalagan sa politika. Kag subong, bisan diin man, ang nagadikta sa politika, kwarta. Hindi tanay mandigar eh. Sa inyo paglantaw, ang sulong gugma sa idalom ni Jamjam, Congresswoman Jamjam Marunda, makasarang man siya bala, nga tupungan ang logistics sa pangontra para ma-back up yung manaya grupo. Sa inyo, personal opinion nyo na, makuhaan ko lang. Do you think the Congresswoman can afford to play the living field? Ang amo niya kapital sa kampanya ay serbisyo. That's why nga deliver kami sa serbisyo sa Pumuluyo. Ang kwarta niya, paggasto mo niya, dila na amo niya, ang serbisyo nga sa tiyon niya kinanglan mo, masaligan mo, kag may dalangpan ka, kag may masalo sa imo, sa katalagman. Amo na yan, amo niya kapital sa eleksyon. Tapos mo na yan magpumisa mo, tapos tutuyan ka sang kwarta, pag isa lang na kasi mga, o tatlo lang na gani kadlaw, wala na dayon. Pero sa tatlo ka tuig, nga mabutang ka, for example, sa isa lang kadlaw, sa tatlo ka tuig, nga mabutang ka sa talagman, sinulisuan mo. Kay, alang gusto ko dito ka makadto sa wala budget. Wala budget, pero may kada kadto mo to. So, you need somebody nga makarely ikaw, nga may dilaganan ka, in kaso mabutang ka sa alang-alang. And I think that is something that is very important sa Pumuluyo, di sa syudad sa Iloilo. Ang kwarta niya, nagadibalyo na ganun kwarta. Kag hindi pa nakatrespaser ang kwarta para magbayad sa mga bayaran mo sa gobyerno. Pero ang kakampante mo wala nakatulog akong gabi, nga bisan na pa matabo si mo, makabutang ka ba masakit ikaw, kung kinailangan, may dilaganan ikaw. O kung may problema ka, legal, may dilaganan ikaw. Amo na yung akong feeling nga pinaka-importante para sa syudad. Well, ako Sir Peter, tsakto ng ambal ni Attorney Butch nga ako gapati man ko nga it's more sa serbisyo mo, panghimanwa mo sa tao. Kay hindi man doesn't mean nga kung ikaw pinakamanggranon, ikaw ang mga number 1, do mo na bala? Or ikaw pinakamanggranon sa gapadlagan, ikaw ang madaog. So, ang nakita ko nga subong, maskin sa amon, balang paglibot-libot sa kabarangayan, ginaupdan kami sang tao, wala na sang pilit, wala na sang baylo. Ginaupdan kami na sang mga pumuluyo, kumbinsi man to sa ila kabarangayan because number 1, nakita nila ang plataporma namon, nabatian nilang plataporma, kag nakita nila nga makabulig ini. And second of all, madamo sa gasuporta sa Team Sulong Gugma, nabuligan na ni Congresswoman Jamjam Baronda, nga amo na balang may ara to gani nga na heart transplant and ang gingasto nila by do 1.7 milyon amo nang nabatian namon sa inon-anon nga nakita gidya nila nga sinuna yabi ang mabulig sa imo sa amo na kadako nga kandidat ti nakita nila nga ay pwede na gili sa isa ka public servant ka public leader nga kung mayo siya mapisan siya kabalo siya mangita to sang bulig sa nasyonal madalaya di mahatagya ang bulig nga ina nga kinanan sang Pumuluyo. Okay, so may lugar pa, last mo. Kay nabatian nato ni si Congresswoman Jamjam Baronda, luwas nga Assistant Majority Floor Leader. Malapit niya siya kay Speaker Martin Romualdez. Daingig ko malapit ka sa Speaker yan ng Peter. Ang tanang nga grasya, ang ginapangayo mo, iatag na. Kag in fairness kay Congressman Jamjam Baronda, pagkalapit siya kay Speaker, hindi man niya sa iya personal, kundi ang iya yung ginapangayo kay Speaker, ginatagya sa Pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Nung Peter, wala na kita oras. Ang oras, harap pa, wala na kita tsimpo. Ang akin pa, stop na lang ang pagsulod sa mga comments kay dugang gid na modulaan dito oras. Kaya 6 shares na pala inyo sa pagkadamo ni. Kung nasa pakod na lang kung nagasulat di. Lawagon. Siya, hindi kita matagaan simpo ang mga ka-istorya sa Malawig.
Tugin Ang natamyo ko rin si Attorney Isagani Pilas-Pilas. Boss ko na, libre pa mahawak ko ng permis sa SM City. Kaya Attorney Isagani Pilas-Pilas. Okay. So, wala sa panahon. Ang iwata na po sa party words, no? Pinakita taba ng ang reaction sa inyo. Mayroong naman ko gani ko eh. Kung magdaog ang duwa ni sino ay madula sa duwa sa piyakman. Now, hindi ka na naman balda. Sir Peter, do subragid sa duwa. Do tanan gid. Di ba budlay ang pamangkot nga kung tanan kami badaog sinong madulas. Ang ako hindi ba hungkot gani kay Francis kaya kung magdaog ining duha. Sino ayan madagdag sa duha man to si piyak? Kamu ginamo. In every action, there is an opposite and equal reaction. So, hindi ta na maibitar. Kung ngayon ang decision sa yung parting origin sa aton yung mga viewers. Sir Francis, Sir Peter, again, salamat. Gid sa pag-imbitan nyo diri sa akon sa kape kag issue. Of course, aton nga pumuluy sa syudad, iniliwat si Shin Marie Mabilog. Gapanindugan gid para sa kabataan. Ang programa niya para gid sa estudyante nga makatapos ang estudyante naton pag-eskwela. Basta gani para sa kabataan, para sa estudyante si Shin Marie Mabilog. Gid kaupod ang DP Force GMC. Updi nyo kami. Kaupod si Vice Mayor Love Baronda, si Congresswoman Jam Baronda. Ulupdanay kita para unahon ang kausasang pumuloy sa syudad. Madamo gid nga salamat. As a attorney votes, Ako Yas, ang parting words ko para sa mga pumuluyo, lipot lang. Tandaan lang naton nga ang mahigko magpangampanya sa politika hindi gid na iya kahatag sang matinlo kag mataro nga pangimanwa. That's the truth. That's the basic truth. So kabay pa nga lang taon binago naton ang aton future sa syudad sa Iloilo nga kabay pa nga maugyonan nyo kami sa aton nga kausa nga ibalik sa husto ang aton syudad sa Iloilo. thank you votes no, kamo na sila nga, if you vote for a clown, you'll get the government of circus. Kaya mo na, ang mo na ginapanugyan ni votes. So, Francis, ano pa, mambal mo da? Wala naman ko iambal pa nung Peter. Kaya inambal naman ni mo, kag ambal sa doon itong Kasi sino gano'ng party list mo? Oswald Ilonggo ako ya, 156. Okay. Pati may rally ka mo? May concert ko no kalon. May good news mo. Oo, may concert si Tony Gonzaga ako kasi Bamboo. Sponsor by Oswald Ilonggo sa Sagasano Costa Road din sa syudad sa Iloilo. Pasalamat ko kay Atty. Butsi Rutso kay Shin. Ito na dugang-dugangan ang knowledge ni sa akong co-host. Nagdumay buot na gidman si Francis. So, wala na kita panahon. Salamat sa tumisita. Kaya natagaan naman pabor sa piya kung luyag nila, no? Kaya nagati ang duwa niya, pag-imbitar mo, nagkato. So, maraming salamat sa paupod nyo sa liwat, ang kape kagisyo sa atong tagbalay, ang Mantog Hotel del Rio, kag sa aton yung mga sponsors dira, ang More Power, ang MPIW, Metro Pacific Iloilo Waters, ang hindi na tabag pa, damo pa man karon mayawa na tada. So, makita kita sa Basunod Sabado, ining inyong host, sa Kape Kagisyo, Peter Minia, Mayong Ugtos Tanan, and may God bless us all.